Hi guys, I'm Roy at sa video ito, pag-uusapan po natin ang bagong pambansang table saw, ang Bosch GTS 100-254. So, let's start! So, paano ko nasabi na itong table saw na to ang pambansang table saw? Yan. Tara! Oto! Hindi yata sa akin yun ah. So dito po, pag-uusapan po muna natin yung mga features niya. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga special features niya. Ngayon po, yung ating fence system is rack and pinion. Ito po, same pa rin. Naka 45 pa rin po yung ating blade. Paddle switch para hindi accidentally na mapipindot. So, adjustable pa rin po yung ating blade, yung height syempre. Miter gauge, miter fence. Yun na nga, naka-rack and pinion na tayo sa ating fence system. So yun lang po yung mga basic features ng ating table saw. So ngayon po pupunta tayo sa special features niya. So pupunta tayo dito sa bevel adjustment niya. So nakikita niyo po yung pula na yan. Ito po yung pwedeng madagdagan dun sa adjustment niya. So ito po naka 90 degrees tayo, hindi pa yung 0 ha. Naka 90 degrees yan. So gagawin na natin, iangat natin to. Yan o. Tapos luluwagan, then i-atras natin siya. So yung blade natin magne-negative 2. Okay? So, babalik na natin siya. Balik. Yan. Lock. So, same din yan dito sa 45 degree. Pwede nyo siyang iangat. So, magiging 47 degree yung angle natin. Itong paddle switch nya, pwede nyo po itong i-lock. Lagay lang kayo ng padlock dito or dito sa kabila. Yan. Hindi na siya magagamit. Anong special dito sa ating miter gauge? Dented po siya. So, pwede hindi kayo mawawala. Adjustable po yan. Pwede nating matanggal yung play. Hihigpitan lang natin to. I-adjust. So, same po yan dito sa taas. Yan, ganun. I-adjust lang natin siya para matanggal natin tong play na to. Ito po, yung miter fence natin. Meron siyang sariling stopper niya. Check natin kung ano yung cutting capacity niya. Yun, no? Lagpas siya ng 10 cm, 100 mm, 4 inches. So, ang blade po nito, ganun pa rin, 10 inches. Pero, kung pinagkaiba, kaya niya na pong mag-cut ng 5 boards. Check natin kung kaya pang 6. Di na. Pabalik na rin natin. Check natin sa kabila. So, ayan po yung ating cutting capacity ngayon. Isa sa problema ng isang modular cabinet maker, kapag magtatabas ng laminate. Sa ordinary fence kasi, pag magkakat tayo ng laminate, pumapasok siya sa ilalim. So, ang ginagawa namin, maglalagay kami ng 6mm dito para hindi siya pumasok. Pero dito sa ating bagong table saw, nasolusyon yung problema natin. So, kung magkakat tayo, hindi na papasok yung ating laminate sa ilalim. Speaking of fence, yung fence po natin, medyo malayo. So, gaano kalayo yung medyo malayo? So, walang cut-cut po ito. Dito.
Lagpas 83 cm po yan. Ito pong table saw natin, pwede na po siya sa mga sides ng mga base cabinet natin for kitchen cabinets. Hanggang 900 lang naman po yon. Pero dahil meron tayong paa, maximum nyo na po doon 800. Maganda po dito, set nyo lang siya. Halimbawa, ang gusto nyong maging height, 800. So set nyo lang po siya sa 800. Kahit yung mga off-cuts nyo, pwede nyong i-cut dito. Hindi katulad nung dati, hanggang 63 lang. So kapag po iba-iba yung sukat ng ating board, hindi po natin siya maisaset ng lagpas 60. So bawat cut natin, mag-iba tayo ng settings ng fence natin. At ito pong gears ng ating pagtaas. At pagbaba, bakal na po yan. So mas malaki na rin po yung gear niya para mas mabilis po natin may aangat or may ibababa yung ating blade. Ito pong table saw natin ay magkakahalaga ng around 33,000 pesos only. So isipin nyo po yung mga malilas nyo na setup. Adjustments, cut ng laminate, yung lapad. Set nyo lang po siya, 800, 750, 700. Wala po kayong magiging problema. Lahat po ng cut nyo, yung height ng inyong base cabinet for modular cabinetry, pantay-pantay. Kahit po yung mga board na gagamitin nyo for sides offcuts, wala pong problema kasi iisa lang yung settings nyo. So next video po, ituturo ko po sa inyo kung paano po i-adjust itong table saw na to. Actually, ito pong table saw na to, hindi ko pa po ito na-adjust kaya hindi ko pa siya pinapagana. Samahan nyo po ako sa next video natin at sabay-sabay po nating i-adjust ang ating table saw para lahat ng cuts nyo hindi masakit sa ulo. Yan, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments na po regarding sa ating video, comment nyo lang po sa baba, try po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you! Namiss ko yun ah.